mula kay Mr. Pantas, mga kapatid. Ito bagong-bago lang 'to, mainit-init pa. Naghuhukay daw ang China, mga tol, no? Ito usapang China ulit, no? Sarap nilang pag-usapan eh. 'To, bakit daw sila naghuhukay? Pinakamalalim na hukay sa buong mundo, mga tol, no? Biruin mo, China, mga tol, hinuhukay ng Earth. Ayan, no, mula kay Mr. Pantas. Bakit naghuhukay ang China? Pinakamalalim na hukay sa buong mundo, mga tol. Yan ang ating aalamin. Sama-sama nating tong panoorin, bigyan natin to ng reaction video, commentary, at the same time matututo pa tayo, mga tol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay Mr. Pantas at syempre dito rin sa ating YouTube channel kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. China, naghuhukay ngayon ng napakalalim. Ito raw ang tatanghing pinakamalalim na hukay sa buong mundo. Binubutasan nila ang mundo. Bakit nila ito ginagawa? Para ba madagdagan ang kaalaman natin patungkol sa kalagayan ng lupa sa ilalim? O may iba pa silang lihim na agenda? Ano nga? Gaano kalalim ang kailangan nilang hukayin para sa misyong ito? At paano kung makasira ito sa paggalaw ng lupa sa ilalim? Pinakamalalim na hukay na ginagawa ng China ngayon. Yan ang ating aalamin. Alright. Bago natin pag-usapan ang hukay na ito ay gusto ko munang makita ang comment mo sa ibaba, kapantas. Dito muna tayo sa ating question of the day. Sa iyong palagay, para saan? Bakit naghuhukay ang China ng napakalalim? A. Para sa world record. B. Para sa langis. C. Para sa bagong kaalaman. O D. Para sa source of energy. Ako siguro para sa world record. Guess ko lang naman yun. Kung ano man ang sagot mo, kapantas, ay malalaman natin yan maya-maya sa gitna ng videong ito. Okay. Ang mga siyentipiko ay marami nang napatunayan. Nandyan ang pagtapak nila sa buwan at plano pa itong ulitin sa mga susunod na taon. Sa kasalukuyan naman, habang pinapanood nyo ang videong ito, ay may mga astronaut na nagpapalutang-lutang ngayon sa loob ng International Space Station na umiikot ng maraming beses sa ating planeta sa loob ng isang araw. Pero ang China, tila nag-iba ata ang trip. Naghuhukay sila ngayon para sa dalawang dahilan. Dalawa dahilan. Ang paghukay ng sobrang lalim sa ating planeta ay may kaakibat na kapahamakan sa mga taong gagawa nito o maging sa ating planeta mismo. Pero anumang resulta, mabuti man o masama, ay sigurado akong excited ang mga tao sa likod nito. Ang unang attempt ng paghukay sa Earth ay nahinto na dahil napagtanto nila na hindi kakayaning palalimin pa. Ito ang Kola Super Deep Borehole na matatagpuan sa Russia. Ito ang tinaguriang world's deepest human-made hole na may lalim na 40,230 feet. Pero hindi magpapatalo ang China. Ayun. Isa nga rin sa dahilan world record. Kasi yun yung world record eh. Pinakamalalim na hukay. So hindi sila magpapatalo, tatapatan nila yon. Ito lang ay sinimulan na nilang maghukay at misyon nilang lagpasan ang pinakamalalim na hukay na nagawa ng Russia. Ito ang Sichuan Basin, probinsya ng China. Nandito ang ilan sa magagaling nilang engineers. Naghuhukay sila ng 30,000 feet na lalim. Mas malalim pa rin ng Kola Super Deep na nasa 40,000 feet. Pero itong sa China ay inisyal na paghuhukay pa lang yan. Kumbaga, phase 1 ng plano. Kapag na-reach na nila ang 30,000 feet, ay saka naman nila paplanuhin kung mas kakayanin pa ng mas malalim pa. Ang lalim na ito ay mas mataas pa sa Mount Everest na pinakamataas na bundok sa buong mundo. At hindi lang isa ang kanilang huhukayin. Nagsimula na rin silang maghukay sa Tarim Basin sa northwest ng China at mas malalim ito. Plano nilang humukay sa unang pagkakataon na nasa 30,000 feet at dito nila planong higitan ang Kola Super Deep. Pero bakit naghuhukay ang China ng napakalalim? Ang China ay naglabas ng statement na sila daw ay nasa dual mission. Dalawa ang pinakadahilan kung bakit nila ito ginagawa. Una ay para makatuklas ng mga bagong bagay sa ilalim natin.
Marami ng klase ng bato ang natuklasan ng mga siyentipiko, pero halos lahat ng ito ay galing lang dito sa ating crust. Walang totoong nakakaalam kung ano-anong klaseng mga bato ba ang meron sa ating mantle o mas malalim pa. Ikalawa, source of energy. Naniniwala ang China na may vital energy sa ilalim natin na pwede nilang ma-harvest at magamit para sa ikauunlad ng kanilang bansa. Imaginein mo yun, kapag nakakapag-harvest na sila ng unlimited energy para sa kanilang sariling benepisyo ay talagang mas magiging makapangyarihan ng kanilang bansa. Mas magkakaroon sila ng kakayahang makapangbuli ng maliliit na bansa gaya ng Pilipinas. Huwag naman sana. Ngayon balikan natin ang comment mo. Kung ikaw ay sumagot ng letter C at letter D, ay tama ang sagot mo. Actually, tatlo ang dahilan nila, mga tol. Sinasabi nila na para sa bagong kaalaman, which is tama naman, para sa source of energy, tama naman, at the same time, mga tol, kasama na rin doon yung mahigitan nila, yung world deepest hole na ginawa doon sa Russia. Siyempre, pag nalagpasan nila yon, pag tinanong ano ang pinakamalalim na hukay at sino ang gumawa ng pinakamalalim na hukay, ang world record, mga tol, China, di ba? So tatlo ang purpose nila. Ang nasa likod Well, yung paglalim naman nun at malagpasan nila yun, kasama na yun eh. Talagang kasama na yun sa mission nila eh. ng planong ito ay walang iba kung hindi ang kanilang presidente na si President Xi Jinping. Ito pala Binigyan nakaisip. niya ng pagkakataon ang mga Chinese scientists na tuklasin ang kailaliman ng lupa. Nais kasing maabot ng mga siyentipikong ito ang kalupaan na nabuo 145 million years ago. Ang ancient layers na ito raw ay kayang mag-provide ng mga datos para sa geoscience research na makakatulong sa atin na mas maintindihan pa kung paano ba talaga gumagalaw ang lupa. Layunin din itong makatulong para makaiwas tayo sa mga natural disaster gaya ng lindol. Sinabing mas madidetect natin ng mas maaga ang paparating ng mga volcanic eruptions at mga malalakas na lindol kung huhukayin natin ang pinakailalim nito. Ang paghukay na ito ay hindi biro. Bilyon-bilyong budget ang nakalaan para dito at kung hindi mag-iingat ay marami ang mapapahamak. Hindi lang ang mga taong kasama sa paghukay, kung hindi pati na rin tayong nanonood lang ng video ay maaaring maapektuhan. Hindi natin alam kung anong klaseng chemical ba ang mahuhukay nila. Maaaring may mga bakterya o virus silang mahukay na imbis na nanahimik ay baka magambala at kumalat sa buong mundo. At isa pa, baka ang mga butas na ito ay magsilbing daanan ng mga magma mula sa ilalim. O baka naman mabago nito ang takbo ng temperatura ng Earth. Hindi natin alam. Sa kasalukuyan ay Kola Super Deep pa rin ng Russia ang pinakamalalim dahil hindi ganoon kadali para sa China o ninuman ang maghukay ng mabilisan. Katunayan, inabot ng 24 years ang paghukay sa Kola Super Deep. Wow! 40,000! Inabot ng ganong katagal, no? Ilang taon? Katunayan, inabot ng 24 years ang 24 years para sa 40,000. Samantalang ang China nasa 30,000 na ata, no? 30,000 na. O so 10,000 na lang. Marireach na nila to. paghukay sa Kola Super Deep. Pero bakit nga ba napakahirap maghukay ng napakalalim sa lupa? Ang mga imaheng ito ay kuha sa Russia, ang orihinal na borehole. Nagsimula sila noong 1970 at natapos ng 1994. Sa bagay, iba na kasi teknolohiya ngayon kaysa dati, no? 24 years silang naghukay. Bakit ganito katagal? Oo. Noong una ay laging nasisira ang kanilang gamit. Kinailangan nilang maghukay ng 4 na butas. At lahat ng ito ay pumalpak. Makailang beses din silang nag-upgrade ng kanilang equipment. At nang maghukay ulit sila ng ikalimang beses ay may natuklasan sila sa ilalim. Whoops, hindi ganyang bagay. Nung umabot sila ng 20,000 feet ay nakadiskubre sila ng mga plankton fossils. At bukod pa dyan ay may tagas din ng tubig sa ganito kalalim na akala nilang imposible. Sa mata ng tao ay napakalalim na ng nahukay ng Russia. Pero pag nag-zoom out tayo at tinignan ito base sa structure ng Earth ay para lang itong kumurot sa mababaw na bahagi ng ating planeta. Pero kung matuloy ang plano ng China na maghukay ng tuloy-tuloy sa pinakailalim ay baka mag-iba ang lahat ng nalalaman natin tungkol sa Earth. Baka biglang madibang ang mga pinaniniwalaan natin mula sa unang pag-aaral. Pero ano nga ba ang pwedeng mangyari kung talagang isagad natin ang paghukay kapag nalagpasan natin ang unang layer ng Earth na tinatawag na crust?
at mapuntahan natin ang mantle ay walang dapat ipag-alala dahil walang biglang sisirit na magma mula sa ilalim. May pagkakataon na makahukay tayo ng magma pero ang paggalaw nito sa mantle ay mabagal kaya naman hindi ito biglang sasabog o ano paman. Sa ngayon ay crust pa lang ang nahuhukay natin at napakanipis nito. 1% lang ito ng kabuuan ng volume ng Earth. Napakalabong mahukay natin ang core dahil talagang napakalayo at napakainit nito. Sinasabing halos kasing init nito ang araw. Ang talagang unang tinatarget ng mga scientist ay ang mantle na 68% ng bigat ng Earth at 85% volume nito. Talagang malaking misteryo pa ang nag-aabang sa atin sa paghuhukay ng lupa. Sa ating pagwawakas sa videong ito. Tama yung sinabi rito ni Mr. Pantas, baka ma-debunk no, yung mga naituro na sa atin noong dati pa. Dati pa. Kasi kung yun yung pinakamalalim na hukay at pinakakurot lang yun, mga tol, sa ating mundo, no? Paano nalaman ng scientist o ng mga scientist kung ano yung bumubuo no sa ating mundo, 'di ba? May crust, mantle, core, inner core, 'di ba? Paano nila nalaman na yun yung laman ng ating mundo, 'di ba? So batay 'yon sa kanilang pag-aaral, no? Marami silang ginawang pagsusuri, may mga device din silang ginagamit para magsabi kung ano laman 'yon, pero malalaman talaga 'yan kung aktual na huhukayin ng ating mundo katulad ng ginagawa ng China at malalaman talaga doon sa paghuhukay na 'yon kung magtatagumpay sila kung ano talaga yung nilalaman ng ating mundo. Imagine mo mga tol, etong ating mundo hindi pa natin alam talaga kung ano yung aktual na laman niyan, kung ano yung bumubuo talaga diyan. Siyempre, gumagana rin yung mga curiosity natin diyan. Kaya nga may ibang mga YouTuber, 'di ba, ang ginagawa nila, what's inside? Binibiyak nila yung mga bagay-bagay, bowling ball. Ang dami binibiyak nila para malaman nila kung ano talaga yung laman nun. Pero imagine mo no, dito sa ating mundo, hindi pa talaga natin totally alam 100% na nakakatiyak na yun nga talaga ang structure ng ating mundo. Paano kaya nalalaman ng mga scientists kung ano bumubuo sa Mercury, sa Venus, sa iba pang mga planeta at sa buwan, 'di ba? Imagine 'yung galing nila mag-aral, no? Pati yung araw mismo. Yung araw mismo, 'di ba? So tuloy natin 'to. Ito ay wala nang makakapigil sa Chinang maghukay gaano man kalalim nila gustuhin. Balikan natin. Malaking misteryo pa ang nag-aabang sa atin sa paghuhukay ng lupa. Sa ating pagwawakas sa videong ito ay wala nang makakapigil sa Chinang maghukay gaano man kalalim nila gustuhin. Makakasama man ito o makakabuti ay ginagawa nila ito sa kanilang teritoryo. Pero sa tingin ko ay ginagawa nila ito para sa libreng langis. Ikaw kapantas, ano sa palagay mo? I-comment na yan sa ibaba. Okay, so kung ikaw tatanungin, no? Posible rin kaya dahil sa libreng langis? Hindi natin alam mga tol. So, hindi natin mapipigilan ng China sa kanilang trip. Trip nila yan mga tol eh. Di ba? Kung ano man yan, makakatulong man yan o makakasama sa mundo, trip nila yan mga tol. Maghintay na lang tayo sa kung magtatagumpay sila o hindi. Well, bilang isang Pilipino at bilang isang tao, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa baba mga tol. Maraming salamat sa iyong panonood at syempre kay Mr. Pantas. No? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.